Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa hindi umano sa mundo ng social media. Tila bistado nga ang ginawa ni Lisa Smugs na pagkonbo ng mga Chinese na talagang ginamit pa talaga ang mga smuggler. Dito nga natin makikita mga kaibigan kung gaano nga karumal-dumal ang ginagawa ni Lisa Smugs at naghahari-harian nga di umano sa loob mismo ng Malacanang at siya na nga ang nag-uutos kung ano ang gagawin ni Kuting ng Norte na ito. Dito nga hindi pinalagpas ni Madam Maharlika at talagang linabas nga ang mga ebidensya at mga patunay na pakikipagsapi nga ni Lisa Smug sa mga smuggler. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang kawawa na nga ang taong bayan dahil hindi na nga umaasenso ay talagang linulubog pa nila sa kahirapan dahil nga sa mga hoarders at mga smugglers na ito ay hindi na nga bababa ang mga bilihin tulad lamang ng pangako ni Kuting ng Norte na talagang bababa ang mga bilihin at aasenso ang mga farmers at fishermen at hindi na nga sila magugutom. Ngunit kabaliktaran nga ang nangyari ngayon mga kaibigan na halos mag-triple na ang mga presyo ng ating mga bilihin dahil nga sa pagiging smuggler ni Lisa Smugs. Ang nakakalungkot dito mga kaibigan, halos mahigit isang taon na Secretary of Agriculture pa naman, di umano ang Kuting ng Norte na ito, ngunit walang ang nangyayari, kaya naman isa lang ang ibig sabihin, gustong mag-secretary sa Department of Agriculture dahil gusto niyang makontrol ang pagmahal ng mga bilihin. Tila kabaliktaran nga ito sa kanyang mga pangako. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ayan. Yung event na yon, the Chinese Cultural, okay? Ito yung kagabi na pinakita ko sa inyo. Nung nag-vlog tayo, hindi ko pa napanood yung buo. Pero, yeah, June 6. Okay? Ito yon, di ba? Pinakita ko sa inyo. Yan, Chinese Embassy in Manila. So, dyan sa event na yan, mga palangga, nagsalita si Liza Ahas Araneta Smugs. At nagbigay siya ng, syempre, ng kasinungalingan at pangbobola sa kanyang mga mga partners in smuggling business. Yan yung actually 48th anniversary ng Philippine-China diplomatic relations. Itong video na ito kung saan nakita ni Sas Rogando Sasot kasi nandoon siya sa event, right? Na pinangalanan si Michael Ma na special envoy. Okay? Yan po yan. So, kung gusto nyo panoorin yan, puntahan nyo lang yung Chinese Embassy Manila, June 6 event nila. Diyan ay finlash ang video ni Liza Ahas Araneta Smugs na kung saan nakaupo siya sa upuan na parang bangag. Okay, mamaya papakita natin ng mga proof. Okay. So, mga kababayan, kung bakit kawawang-kawawa, not only you sa Pilipinas, kundi lahat tayo, whether BFW ka, nakatira ka sa Tondo o sa bundok ng Nibok-Libok, tayo ay lahat apektado sa sindikatong ito. Bakit? Maliban sa magkakasabwat sila sa pagnanakaw sa kaba ng bayan, wala nang ibang words na pwede nating sabihin dito na talagang mafia at sindikato itong gobyerno ito. Bakit kamo? So, nang pinapanood ko yung video na yan, mga kababayan, okay, balik muna tayo. Alright, balik muna tayo. Si Sas Rogando Sasot, tinatawag ko siyang baby girl. Bakit? Bigyan ko lang kayo ng konting update. Na-meet ko in person si Sas noong May 9, kung saan doon sa countdown victory party, actually ni Kuting ng Norte, dyan sa Pilipinas. For the first time in history ng aming buhay sa pagiging vlogger, doon ko siya na-meet at doon din siya unang binuli not only na hinaras ng mga
kaibigan ni Bongbong Marcos Jr. aka Kuting ng Norte na mga oligarchs. 'Di ba? Hindi na tayo babalik ng detalyado. Para lang may ano kayong background. Doon siya binastos na mga Masyonda bills doon sa victory party na yon or countdown party. Hindi pa kami masyadong magka-close noon dahil unang ano pa lang unang salvo. Pero during that night ay nagkaroon kami ng common goal. Okay? Really to help the people, to help the supporters of Kuting. Okay? At nasundan pa yung mga event na yon. Dahil nakita nyo naman, nagbigay kami ng food coming from our own budget. Ilang beses ba namin ginawa yon? 1, 2, 3. Anyway, so yun yung kwento namin ni Sas. Then, nung nasa Pilipinas ako, mga kababayan, dumating, may isang pagkakataon na nagkasabay kami ni Sas sa sasakyan kasi mag-lunch kami dahil may kaibigan kaming in-invite kami, pareho, so nag-meet up kami. Kinakwento niya na sa akin ang tungkol dito sa kay Liza Smugs and also dito kay Ray Joseph Nieto o aka Taning, may taning ang buhay at bagman ni Lisa. Kinukwento niya na sa akin talaga yon na kapitbahay ni Lisa si Michael Ma at pinatayuan nga ng bahay ni Lisa itong si Taning o si Thinking Pinoy, RJ Nieta, okay, na magkakapitbahay sila. So, di ba, kinukwento ko sa inyo. Pero kasi, yung kwentong yun, hindi ako personal na nakakita nun. Only Sas kasi siya yung nandoon. Alright? So, ang sinasabi ni Sas sa akin, inang kasi tawag niya sa akin eh. Parang, inang talaga. Ang tawag ko sa kanya, baby girl. So, today, nag-post si Sas, okay? Ilang minutes ago yun, nag-post ang baby girl tungkol sa issue na yon kung paano nga niya nakilala si Michael Ma. Alright? Okay, dito. Okay. Ito ang post ni Sas. Alright? So, nung lunch na yon na sinasabi ko, nung nasa Pilipinas ako, napag-usapan namin ni Sas kung gaano ka hayop itong si Taning Pinoy o si RJ Nieto, kung gaano kahayop at kung gaano kabayaran. Kinuwento din nila sa akin yung tungkol sa kaso nila against dito kay Joe Verlario na si Sas ay nagkaroon na sila ng settlement ni Jover, pero si Taning, di ba, na ano nga siya, natalo nga siya sa kaso ni Jover. So, kinuwento ni Sas sa akin yun. Kaya lang, hindi ko maikwento sa inyo yun nung time na nasa Pilipinas ako kasi hindi naman ako inaalaw ni Sas na ikwento ko yun. Okay? So, I respect that. So, hinantay ko talaga yung moment na ito. Ito mga nakaraan na hindi na lang si Maharlika ang nagsasalita ngayon. Kundi meron tayong Sas Rogando, meron tayong Bagong Lipunan, meron tayong Banateros, meron tayong General Opinion, meron tayong Maui, Princess Maui, at I'm so happy. Okay? I'm so happy na hindi na lang yung bunganga ko dito ang naririnig ninyo. Maraming bibig ang makakapagpatunay sa sinasabi natin. So back then, nasa Pilipinas ako, talagang kasama si Chururot, si Pebbles Salakera, na una rin, kaming dalawa actually, nagpasabog sa kawalang hiyaan ni Liza Smugs. At si Pebbles ay mayroon ding personal na idea, na kwento, dahil kaibigan nila si RJ Nieto, aka may taning ang buhay na nangikil sa inyo. 'Di ba? Noon pa. So ako nire-respect ko tong mga kaibigan ko na wag muna inang, wag muna anak, wag muna natin ikwento, 'di ba? Nung time na 'yon. Pero actually, nung nasa Pilipinas ako, hindi ko pa alam itong mga smuggling na ito. Mga kababayan, wala akong kamuwang-muwang na yung sinuportahan ko pala na Kuting ng Norte, ang intention pala talaga ay ibangon at maki-business partner sila sa smugglers. So imagine nyo, June yun. Okay? Kailan ba ako nag-start ng salita laban sa gobyernong ginayupak na ito? August, noong tinira nila ng tinira, yung kanilang appointee din ni Kuting na si Attorney Vic Rodriguez. Doon nagsimula yun. Kasi sabi ko parang ano ba to? Magkakampi ba tayo? Bakit kayo nagtitirahan?
But the intention pala talaga ni Lisa Ahas Araneta Smugs tanggalin sa picture si Attorney Vic Rodriguez, former Executive Secretary, para mamayagpag at mai-appoint nila yung mga business partner, mga business smugglers partners nila. Yun pala yun. So, palapit ng palapit, patapos ang taon ng 2022, doon na nakita nung nagtaasan na ang mga sibuyas, ang asukal, ang bigas, nagkaroon na tayo ng mga isyong ganon. Di ba? So, January, okay, nang unang pinaputok natin ang balita dahil din sa ating puting ahas na nasa paligid din nila, na sukang-suka na sa kanila noon pa. Okay, ang tungkol kay Michael Ma. Ngayon, mga palangga, di ba, pinatawag sa Congress, hindi pinigilan ni Bongbong Marcos Kuting, hanggang sa, hindi nga natin alam, sa kadadakdak ko dito, lahat ng mga nakikisupport dito sa Boses ng Bayan, boses nating lahat, bukang bibig natin, Michael Ma, Michael Ma. Okay? At hindi lang si Michael Ma talaga ang tanging pinakamasamang smugglers dito sa Usapeto. Marami nga sila at si Lisa Smugs nga. So, January, hindi na pinigil ni Kuting ang pagpapatawag kay Michael Ma na inaakusahan ng Kongreso mismo na smuggler. Okay? Then, hanggang June 6 nga nitong taon na to, si SAS na invite doon sa event na yon. Pero dahil takot siya sa kanyang buhay, I think, dyan doon nung nasa Pilipinas pa siya, dahil pwede talaga siyang gurgurin. Kung yung mga hinayupak nga, okay, na nakapaligid kay Kuting, may takot din, how much more ang isang vlogger na wala namang armas, wala namang ninakaw na pera, wala rin mga, walang PSG na katulad ng binigay kay Michael Ma na pinrotektahan pa ni Liza Ahas Aranta Marcos gamit ang pera ninyo. Okay. Ngayon, bakit nakakagalit ito, mga kababayan? Hindi lang si Lisa, hindi lang kayo ang nakakaalam sa mga smugglers ito, kundi mismo ang mga appointees ni Kuting, okay? Ang kanyang Department of Finance Secretary Jokno, even yung chairman ng Committee on Agriculture na si Cynthia Villar ay kasama pa dito sa event na ito. Okay. Ngayon, mga kababayan, hindi pinigil ni Kuting at ni Lisa ang pag-expose dito kay Michael Ma. Kasi nga, bakit kamo? Dahil kasabwat nila si Jong. Balikan natin. Hello, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. Okay. That was before the campaign. So, ulit, nanahimik tuloy-tuloy ang pagboboljak ni Maharlika. Tapos yun nga, na-invite si SAS dito sa event sa Chinese 48th anniversary nitong Philippine-China diplomatic relation dyan sa Chinese Embassy sa Pilipinas. Alright? Not sa embassy, basta dun sa particular area na yun. Ito na ngayon yun. Ito na yung Special Envoy of the President to China, Mr. Michael Ma. Okay, mga kababayan, tignan ninyo kung gaano kahayop, ka-Digimon ang gobyernong ito. Ligid sa inyong kaalaman, itong mga, let's give them the benefit of the doubt. Or sila ba ay natatakot, nabubusalan sila? Kasi dun sa event na yon na ipinakalala nitong host dun sa Chinese embassy event na yon, na pinakalala ng host na si Michael Ma ay isa sa Philippine envoy ng presidente sa China. Okay? Ito pa yung mga taong umattend doon. At kasama pa ang 2 bata ni Lisa Smugs na smuggler din. Pakita natin yung picture. Smuggler din ayon sa Congress at sa ating mga puting ahas. Ito na yata yun. Okay. Nakita nyo yan? Okay.
may mga label, di ba? Nakita nyo? Michael Ma, Maynard Ngu, Benito Techico. Okay, ang tatlong yan. Tandaan nyo yung mukha. Screenshot nyo na. Michael Ma, Maynard Ngu, Benito Techico. Yan tatlong yan, mga kababayan, dun sa event na yon, ipinakikilala na sila ay tatlong special envoys ng Presidenteng Kuting para sa China. Ano yung kanilang task? Si Benito Techico, tingnan nyo yung mukha. Si Benito Techico, siya ay, inatasan siya ni Lisa Smugs para sa trade investment. Okay? Ganon din si Maynard Ngu. Okay? At si Michael Ma, hindi natin mahanap kasi wala sa kahit anong balita sa dyaryo. Ulitin natin, mga kababayan. Sa kapapasok lang sa akin channel at nakakakilala lang kay Maharlika, ito po ang patunay na ebidensya na dinodorobo, taksil at sindikato ang gobyernong ito. Bakit kamo? So when you Google Benito Techico, ayan po sa Inquirer, mayroong article. Nakita nyo? Benito Techico named Special Envoy to China for trade, investments, and tourism. Okay, anong date yan? Date is February 21, 2023. Nakita nyo? So ibig sabihin, okay, fine, ibinalita. Okay, si Benito Techico, binalita nila. Tanggalin mo na. Okay, sige. Mamaya ko na isa-isahin kung sino-sino sila para isang kamadahan tayo. Okay, hanapin natin ngayon. I-google naman natin ngayon sino yung isang nila? Si Maynard Ngu. Okay? Mamaya pakilala ko sa inyo kung sino yung mga yan. Si Maynard Ngu, okay, lagay natin. Ayan, Maynard Ngu, Special Envoy to China. Tignan natin kung may article. Okay. So makikita nyo, phone firm executive special envoy to China. Okay. Philippine News Agency. Okay. Ito, may mga balita. Philippine News Agency. Ito nga, dalawa. Okay, tignan natin to. Okay. Ayan, nakita nyo ba yan? Medyo maliit lang. Ito sa ahensya to ng, ayan, medyo maliit lang. Philippine News Agency. Manila, President Marcos Jr. reappointed na pa to businessman Benito Techico and Maynard Ngu as his special envoys to China for trade, investment, and tourism. Okay? So, in-announce nila yan. Okay? February, sabay. Alright, sabay. Ngayon, hanapin natin ngayon si Michael Ma. Ulitin natin. Baka may Michael Ma, Special Envoy. Tignan natin. Okay? Para to sa mga bagong pasok. Okay? Michael Ma, di ba? Walang lumalabas. Supposedly, ano lumalabas? Gano'n. Nako, matapos napikon kay Sibuyas. Yan. Wala kang makikitang article kay Michael Ma. Di ba? Wala kang makikitang article kay Michael Ma na inulat ng Philippine News Agency at ng mga, hindi man lahat, pero, mga bayarang mainstream media. So ano po ang signales nito? Ano yung pinapaabot sa ating mensahe? Kung wala sa Philippine News Agency, wala sa Presidential Communications, wala sa media, so ibig sabihin, number one, bakit hindi binabalita ng Malacanang? O ng ng PCSO at ng PCO, sorry. Ano pala yon? SIPS. Iba pala yon. Pag nanakaw ni Mel Robles, tsaka na yon. Alright. Kung wala sa Presidential Communications Announcement, wala sa PTV4, wala sa PNA, wala sa ibang media, ano ang ibig sabihin nito? So, totoo, ang sinabi ko sa inyo back in January and last year, na yung buwakan ng inang Lisa Smugs ay pinalamon niya na ng payola ang mga media na binabayaran niya ng payola. Bakit yung dalawang special envoys nasa balita? Nasa news agency? Bakit si Michael Ma wala? Kasi kung titignan ninyo, January ako nagsasalita dito tungkol kay Michael Ma. Actually, mga kababayan, hindi naman ako nakadiscover nito na ako lang nang nakapag-isip na, ay nakita ko si Michael Ma na smuggler. No.
Sinabi ko na to sa inyo, Congress ang nagsalita niyan. Kaya lang binusisi natin, inaral natin, nag-research tayo. Kaya napag-alaman natin, itong Michael Ma na ito ay business partner nga ni Liza Ahas Araneta Smugs, nila DICT Secretary Ivan Uy, at ng mga undersecretaries dyan sa China-Philippines Unified Enterprise na yan. Nakita nyo? Martin Araneta, Liza Ahas, Ivan Uy, Michael Ma, O, nakita nyo na yan. So dahil sa kakahanap natin ng ebidensya, pruweba, kung ano yung koneksyon nila, kaya lumabas itong mga koneksyon nila sa kanilang pagiging magka-business partner sa smuggling. Okay. Sige, whether you are dugyot o galit kayo sa akin, o kayo'y mga politikong mga hinayupak na tahimik na nakikipagsabwatan sa hayop na administrasyong ito, sagutin nyo ang tanong di lang ni Maharlika, kundi tanong ng bawat taxpayers. Bakit hindi inulat ng dyaryo ng media ng gobyerno ang pag-a-appoint dito sa pinangalan ng smuggler ng Committee on Ways and Means diyan sa Kongreso? Bakit? Pebrero, inappoint itong dalawa, si Tet Chico at saka si Maynard Ngo. Bakit hindi pa isinama si Michael Ma? Tatlo pala silang inappoint eh. At tatlo silang in-invite dito sa event na to. See that? O yan, i-explain ko na sa inyo yan. Tatlo silang in-invite. Michael Ma, dito muna tayo. 3 envoys. Okay? Tatlo pala sila. Bakit bukod tangi na wala si Michael Ma, mga palangga? Tanga ka na lang, o sarado utak mo, o wala ka talagang pagmamahal sa bayan mo na ginagago ka na ng gobyernong ito kung hindi mo maintindihan kung bakit hindi nila ibinalita sa inyo. Kasi ang gagawin ninyo, mag-aaklas kayo dahil nag-appoint sila ng isang smuggler ayon sa Kongreso. See? Bakit siya exempted? Bakit hindi pinakita ang taong ito? Let's go Maynard Ngo. Okay? Maynard Ngo muna. Ito, tignan natin. May picture, di ba? Kanina pinakita natin si Maynard Ngo. Mamaya ipakilala ko sa inyo lalo kung sino itong mga ito. Maynard Ngo, Special Envoy to China. Cherry Mobile. Saan ba yung picture dito? Image. Image tayo. Maynard Ngo. Ito siya. Nasa GMA. Nakita nyo na, di ba? Ayan. May siya maliwanag ang picture. So, kinamayan siya ni Kuting. Siya yung may-ari ng Cherry Mobile. Okay? Nakita, kinamayan siya ni Kuting. Si Chico, pinakita ko na kanina sa inyo. Okay. Pero si Michael Ma, kahit you do your homework, gawin nyo ngayon yan. So, sino ba ito mga ito? So, naghanap tayo ng puting ahas na mas makakapagpaliwanag sa atin kung sino itong mga hinayupak na ito. Okay? Ngayon, mga kababayan, nabanggit ko na rin ito na si Maynard Ngo, ayon sa ating puting ahas, si Maynard Ngo, hindi siya pinangalanan sa Congress. Pero, siya ay kasabwat ni Liza Smugs sa kanyang mga maiitim na ginagawa o mga illegal activities. Bakit? Dahil si Liza Ahas Araneta Smugs at si Kuting ay merong rombuhan hangout sa Cork Bar dyan sa BGC. At nakapunta po ako dyan sa Cork Bar na yan. Kung saan ang Cork Bar restaurant na yan, mga milyonaryo lang ang pwedeng makapasok. Okay? Mga milyonaryong kawatan, hindi naman lahat. Mga negosyante, mga government officials na ninanakaw ang pera ninyo. Pag ordinary ka, kahit ako mga palangga, hindi ako pwedeng pakapunta doon kung wala akong membership. Kasi milyones ang membership doon. At si Maynard Ngo ay binibigyan, bago pa magkaroon ng eleksyon, ay magkaibigan na sila ni Liza Smugs. Dahil si Liza Smugs at si Kuting, di ba naalala nyo, namigay ng Cherry Mobile. Kung kayo'y nakakasunod sa vlog ko, nung Pasko ba yon? Pasko of 2021, nung hindi pa, syempre, wala pa si Kuting noon, ay meron dapat akong regalo na Cherry Mobile galing sa opisina ni Kuting at ni Liza Smugs. Pero hindi yun naibigay ni Bukangkang sa akin dahil sa sobrang koripot nila, ayaw niya ipadala dito sa Amerika. Okay, yung Cherry Mobile, I don't need Cherry Mobile phone, but
During that time, sinabi ko kay Emerald Ridaw Bukangkang na undersecretary na kasabwat sa pagnanakaw, pagbabalahura sa bayan, may ebidensya ako niyan. Tinanong ko sa kanya, sabi ko, Bukangkang, sabi ko sa kanya, meron ba yung logo ni Kuting? During that time, bago pa ang eleksyon. Sabi niya, yes ma'am. So, ngayon, logo, ang sabi niya yata ang logo yung battery ba or something. Kasi nga dahil lukong-luko pa ako kay Kuting noon, hindi ko pa alam na bubudulin niya yung Pilipino. Kaya sabi ko, okay, I'll keep it. Kung pwede, isend niya dito sa akin, yung Cherry Mobile na yon. Pero wala siyang sinend na phone na Christmas gift sa akin. Wala. Actually, sabi niya, meron po ba kayong address dito sa Pilipinas na pwede kong pagsendan? So doon ko pa lang na nakita na mga putang inang to. Sabi ko na gano'n, ano ba naman yung ipa-courier mo? Yung mga palangga ko nga from Japan, katulad nila Rainy, at marami pang mga kaibigan ko, nagpapapackage sa mga simpleng mga headband or anything, di ba? Dahil yung support nila. Pero itong hayop na to, shipping lang, ayaw mag-gastos. Pero sa kanilang mga kaalyadong kasabwat sa pangangamkam, kasabwat sa smuggling, nagpapatayo ng bahay. Right? So anyway, so naghanap ako ng beneficiary. Actually, nandyan, nanonood ngayon si Palangga, si Rose. Di ba Rose, naalala mo, nag-message ako sa'yo na sabi ko, may ipapadala sa'yo dyan, ganito, ganyan, ganyan. So maghahanap kami ng beneficiary ng Cherry Mobile. I don't need Cherry Mobile. Diba? Apple yung ginagamit natin dito and I have Samsung. Hindi naman sa pagmamayabang. Ba't ko gagamitin ng Cherry Mobile dito sa Jamaica? So, gusto ko lang sana matanggap yun para souvenir baga. So, hindi po dumating yung Cherry Mobile na yun sa akin, okay? So, wala akong utang sa mga hayop na to. And anyway, kung dumating man sa akin, it's okay kasi in-offer nila yun as a token, pero hindi nga dumating. So, kaya ako kinukwento sa inyo, ito si Maynard Ngo, balik tayo, siya po ang namigay ng siya ang nag-sponsor kay Kuting kasi nga naman, may plano na sila. Nagagawin palang special envoy, special smugglers pala sila. Si Lisa ay tumatambay doon sa court na yon sa BGC kung saan doon sila nag-drink and snort. Diba? Doon sila nagpupulban, doon sila nag-hangout, doon sa restaurant na Cork ni Maynard Ngo. So, syempre, nabigay ng mga Cherry Mobile phone si Maynard Ngo sa mga friendship o kanino pa before the election, tuwing Pasko, talagang tumaya si Maynard Ngo. Okay? Dito sa pagkapanalo ni Kuting by the help of Smartmatic. O, diba? Tukunog magkakarugtong. But we're not gonna talk about Smartmatic right now. Kailangan lang, na-inject natin. So, ito na yung bawi. Ito na yung bawi ni Liza ayon sa Puting Ahas dahil namigay si Maynard Ngo ng Cherry Mobile phone kaya nilagay siya sa special envoy, mga palangga, para mabawi niya yung mga ginasta niya sa eleksyon. Yung mga ginasta niya mga Cherry Mobile. Yan ang purpose kaya ginawa siya na special envoys to China. Nakita nyo? Kung gaano kahayop, gaano ka lupit ang sabuatan nila. At sinabi ko na rin ito sa inyo ng January, February na si Maynard Ngo, ayon sa ating Puting Ahas din sa Bureau of Customs, ay kasabwat din ni Martin Araneta sa kanilang mga smuggling business. Not only for the agri, but lahat ng pwedeng pag-smuggle nila, na pwede nilang pagkakitaan, ay kasabwat. So nakita nyo kung paano kayo ginigisa, mga kababayan, dyan sa Pilipinas. Kaya hindi talaga babangon ng Pilipinas kung itong gobyerno mismo ang namumuno sa atin ay taksil sa Pilipinas. Taksil sa inyong lahat, sa ating lahat. Okay? Ngayon, actually may tawag sa kanila eh. Okay? Ang tawag sa kanila ay Cork Boys. Okay? Cork Boys. Kasi sila ay mga what? Sabi, ang grupo nila ay kilalang Cork Boys, ay mga what? Mga lalaki ni Lisa Ahas Araneta Smugs. Mga lalaki sa buhay ni Lisa Ahas Araneta Smugs na kung saan ay gumagawa ng smuggling money ng mga panggaganto sa Pilipino. Kaya sila ay mga lalaki sa buhay ni Lisa Ahas Araneta Smugs. At also, sabi ng ating Puting Ahas, ay talaga namang influence peddler and power broker sa mga appointments itong si Maynard Ngo. Kung saan
Actually, nakasulat pa dito, may isa pang nabanggit na pangalan dito, nakasama din nila dito si Frederick Go. Mga Chinese-Filipino, I don't know kung they're really Chinese-Filipino or they're Chinese. We don't know. Okay? Ngayon, mga kababayan, so eto yung mga lalaki, 3 special envoy boys ni Lisa Smugs at ni Kuting para palubugin ang buhay ng mga farmers at ng lahat ng Pilipino dahil ang kanilang, mission, it's not for you. Para gumanda ang agrikultura, maganda ang trade sa ating bayan, kundi gumanda ang buhay nila, mabawi nila yung mga ginastos nila during election, kaya sila nilagay ni Lisa Smugs. Kaya kung mapanood nyo yung video na yon sa Chinese Embassy, hindi si Kuting nagsalita doon, kundi si Liza ang nagbigay ng mensahe na sinasabi niya na binabati niya ang Philippine. Dito nga natin makikita mga kaibigan kung gaano nga talaga karumal-dumal ang ginagawa ni Lisa Smugs at nagkahari-harian di umano sa loob mismo ng Malacanang. Isa lang ang ibig sabihin nito na talagang walang ang nagagawa si Kuting ng Norte. Sa pamamahala lamang ni Lisa Smugs ang naghahari-harian at talagang ito ang nasusunod. Kaya naman hindi nga tinatantanan ni Madam Maharlika na isiwalat ang kanilang mga baho at mga nangyayari sa loob mismo ng Malacanang. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.